danong pagdaig sa atong Diyos. Nandito kayo sa nga mag-pray na before ta magsugod kay diyan ato atong gi-welcome ang Malang Espiritu Santo sa atong simbahan. Nindot yung kayo dahil mga igsoon nga sa before ta sa walang patag sugod og daig niya mag-pray ta musok-sok ta sa presensya atong hugasan ang atong kasing-kasing para free natay free walay mubabag sa atong kuan sa atong kasing-kasing ay mubabag sa atong pagdaig niya. So kinahanglan jud ay nga before ta magsugod sa pagdaig niya mag-pray ta atong hugasan atong inloan ang atong mga kasing-kasing, di ba? Holy Spirit sa tata. So magsilikok so nga isa ka so pwede nga atong imonog kanang pwede atong imo nga pag-ampo ka na kasong pwede na to siya nga himon o kuan usa ka prayer diya sa Ginoo kini nga song kay nganong gipili na ko ning song kay na bless ra ko kay marag ning na-speak sa Ginoo nga kuan ba nga dapat atong ipasusi sa Ginoo nga kuan atong ipasusi sa Ginoo nga atong kasing-kasing kung okay ra ba ta o kailangan ang atong kasing-kasing ang atong kuan at atong espiritu dapat atong ipakuptan diya sa Ginoo. Amen. Kay wala may laing makakupot dinhi sa kalibutan ug walay sa makaniya nga siya lamang ang makakupot sa atong kasing-kasing sa atong kalag sa atong sitwasyon karon. Amen. Kay siya man ang tinubdan sa tanan. Amen. So ato ta sa Hallelujah, hallelujah. Nagtubot ni mga igsoon nga pugna na ibubaban sa tanas. Mga igsoon. Jesus. Sa tandog mo, bukawa ang amon na higatulog. Pangandoy Ginoo
shouting, Lord, Lord, Lord. Lord! Lord! Lord Jesus! Father God, thank you, Lord. Pinakatay, Lord Jesus. Sa mga taga-presence, Lord, sa mga taga-presence. Thank ka na mo, Lord. Thank you, God, sa pagpatag. Sa opportunity, sa pagkakasing-kasing, God. Sa pagkakatag ng kagalaw ka, Lord. Pagdahin ka sa iyong ngalan, God. Lord, kasalanan ka, Lord. Pagkasing-kasing na login niya, kagay mo, Lord. I speak restoration, restoration of Kami, God. Pasensya, kay ikaw lamang, Lord. Sa iyong kasing-kasing na ikaw lamang. Lord Jesus, nagkalayan, Lord. Ikaw lamang ang Diyos. Nagamuhanan ka. Lord, ganito ang all names, Lord Jesus. You are the King of Kings, Jesus. You are the Lord of Lords, Lord Jesus. You are the God of the answers, Lord Jesus. Lord Jesus, Lord, ikaw lamang ang kamuhanan ko, Diyos. Lord, ikaw lamang po ay Diyos. Isang pinto. Lord, ikaw lamang po ay Diyos. Iyong isimba, Lord. Lord, ikaw lamang po ay Diyos. Yung kita, ikaw nagnahan, Lord. We welcome you, Holy Spirit. Ikaw kasing-kasing na nakita niya kanimo, Lord. We welcome you, Holy Spirit, sa kasing-kasing, God. Kanagpulang niya kanimo, Lord. Kanagpulang kami, God. Kanini mapuno, Lord Jesus. Kung wala ka, Holy Spirit, Lord. Thank you for your goodness, O Lord God. Jesus, O God. Thank you, Lord Jesus. Sa pagkipatag na puso, Lord Jesus. Lord, pasilogin kami sa kasalanan, God. Kung nagatuo kami, Lord, kung lagay sa magin ka na mo, labaw kami. Magkasasala, Lord Jesus. O Lord Jesus, kung kami, Lord, hugaw pa sa kanal, Lord Jesus. O Lord, we declare your blood, Jesus. Lord, we declare your blood, Lord, pagtitugad ka na mo, Lord. Lord, we declare your blood, Lord Jesus. Lord, gikan sa tiil, ako sa ulo, Lord, ikaw kayo na maganihon sa imong tukol, Lord Jesus. Kamalayin-laing makapugas ka, kung nilinawan ang imong tukol, Lord Jesus. Oh, Holy Spirit, God, we thank you, Lord. Thank you, Father God. Lord, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ikaw kayo na nagapadala kayo sa bukong anak, Lord Jesus. Ang pagluwas kayo ka na mo, Lord. Thank you, Jesus. Salamat sa protection. Sa pagluwas Salamat kayo sa ka na mo, pag-ikot, Lord. Ma. Ikan sa ulipot sa magkaaway, God. Ulipot sa pagpakasala, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Kani kami ang ngayon, Lord. Bilang sa cross, Jesus. Dili ka, God. Thank you for the Dili cross. ka, Jesus. Kami Thank ang you, ngayon Jesus. sa tanan. Na Thank you pagsuffer, for the Lord. blood, the precious blood of Jesus Lord, Christ. thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Sing kumakinig ka na mo, God. Yes, Lord. We welcome you, Holy Spirit. Bisang paniling ang mga song, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, ikaw ngayon ang maghahatid lagi ka na mo, Lord. We declare your presence, God. Ibayo Magpando ka. kayo lang ang kasing-kasing Ibayo ka sa pinaanin. mga Iingay ng mga Lord song, God. Lord Jesus. Hallelujah. Lord, we declare your presence, God. Nga pinaagin niya ng worship service, Lord. Nga dagag yung mahilo, nga tanan kasakit, dagan mga Yes, problema Lord. silang kasing-kasing, Lord. Yes, Lord. Mga financial problem man, O God. But Lord, nagkasali kami kanya ikaw ang provider sa tanang provider, Lord Jesus. In Jesus. Lord, ang tanan, Lord Jesus. Anaanin mo ang tanan, God. Lord, bisan pa kayo na mahanaw nini ang Wala kalimutan, imposible God. di akan himo, Oh, Lord, Jesus. bisan pa, Lord Jesus. Yes, Kumaangkang Lord. kayo na mong tanang butang nini ang kalimutan, Lord. But Lord, dili may matangbaw ka kung wala ka, Jesus. Lord, dili may matangbaw ka kung wala ka sa kasing-kasing. Kaya nagkasali kami sa imong pulong, God. Pero malaway lamang kini Oh, tanan, great Lord is your Jesus. love for Jesus. Kung gananin mo ang eternal life, Lord Jesus. Naan mo ang kinabuhing walay katapusan, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Oh, God, thank you, Jesus. We glorify your name, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. By the blood of the Lamb, by the power
Haleluya, sukal mo na ito na ito pagdaday ng buhay nga Diyos. Labaw siya sa tanang butang. Labaw siya. Haleluya, Babo. Haleluya. Above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught me above all powers, above all peace, above all natures and all created things, above all wisdom and all the ways
still you forgive. If only I ask, oh, how many times have you heard me pray? Draw near to me. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you. Praise you, Jesus. Oh, for love, a Savior came. Abba, Father, have your way. Joy is all of what they do. Let the cross reveal to you. Oh, how many times have I broken your heart, but still you forgive. If only I ask, oh, how many times have you heard me pray? Oh, Jesus. Draw near to me.
us all pray with three shouting, Lord, Lord, Lord. Lord, Lord, Lord Jesus. Hallelujah, Father God. We thank you, Jesus Christ, Lord. Salamat sa tandaan, Ginoo Parga. Salamat, Ginoo Parga, sa pagpayo sa mga kasing-kasing karon. Salamat, Ginoo Parga, sa pagsusog, Ginoo Parga, sa mga muno ng kasing-kasing, Ginoo Parga. Salamat, Ginoo Parga, sa tandaan, Ginoo Parga, na nadawat sa hakikat kanimo, Ginoo Parga. Oh Jesus Christ, Lord, bisan pa karon, Ginoo Parga. Lord, i-focus na mga naunang kasing-kasing sa imong pulo. Oh Jesus, Lord. Busga, Ginoo Parga, na mga espirituhan o mga tao kasing-kasing, Ginoo Parga. Oh Jesus, Lord, nga mo kaning amo kining itisok sa mga kasing-kasing una-una, Ginoo Parga, nung amo kining kinabuhi. Amo kining i-apply sa mong kinabuhi, Ginoo Parga, in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Lord, among gibalik diha kanimo ang dungog ug himaya. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Huh? Thank you so much for joining today. We pray. Father God Almighty, we thank you so much for gathering us in the Gospel Jesus Mission Church here on a Holy Sunday worship service. Pray the Speaker to all of us. We listen to your voice, God, very carefully and doing something good all day long. In Jesus' mighty name, we pray. Say Amen. Amen. Praise God. We'll read the Bible, Romans chapter 3. Sa Roma 3:23. Roma 3:23. Read it together for Atong all basahan, have seen the nakasala ang tanan, of the ug nahilayo sa glory imaya of sa Dios. God. Amen. 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 Today we are sharing the gospel about not his death,
we are the sinner too. Karon nga po natong paghisgutan ang pulong sa Ginoo bahin sa kinahanglan nga atong ilhon ang atong kaugalingon nga kita usab mga makasasala. There are many people live in this world. Dagan kayo ang mga tawo nga nagkinabuhi aning kalibutana. Some of them are especially guilty and they pay for their sins in prison long times. Ang uban kanila guilty gyud sa ilang mga kasalanan ug nagbayad sila sa ilang mga sala dito sa prisuhan. So I have met the Tumagiti jails. Some of the brothers and sisters stay there 5 years, 10 years, 15 years, 20 years. Sa mga dito ang atong mga kaigsuonan sa provincial jail dito sa Dumaguete nay uban nila nga pinireso sulod sa 5 ka tuig, 10 ka tuig ug 15 na ka tuig. Even though somebody's small sins and mistakes, but they have stay in jail a very long times. Bisan ang uban kanila gagmay ra kaayo og mga sala pero dugay na kayo silang naa sa prisuhan. Because the judgment did not decide their sins by justice offices. Tungod kay ang abogado wala gyud naghukom nila nga sila matarong mo nang sila gipriso. In the Philippine situation, very slowly decides through the justice offices. Kay dinhi sa Pilipinas hinay gyud kayo ang proseso dito sa Justice Office. Some people can point to people in prison with their sins. Ang ubang mga tawo makahimo sila sa pagpasangil nganha sa ubang tawo sa ilang mga sala. But the Bible says that everyone commits crimes. Pero ang Biblia nagaingon nga ang tanang tawo nakasala. We are all sinners, the Bible says. Kitang tanan mga makasasala ang Biblia nagaingon. According to the God's words, we are all sinners. Sumala sa pulong sa Dios kitang tanan makasasala. The Bible says that there is no righteousness in man. Kaya ang Biblia nagaingon nga wala gyud bisan usa nga matarong. Notice that you are sinners. Kinahanglan nga mailhan nimo nga ikaw makasasala. Many people do not recognize about their sins. Dagan sa mga tawo wala sila kabalo nga sila makasasala. Because of the lacking of the knowledge of God, people cannot recognize their mistakes and sins. Tungod kay kulang sila sa kaalam dinhi sa pulong sa Ginoo mo nang wala sila kabalo nga sila di ay mga makasasala. So if we understanding Bible very well, we can realize we are the sinners. Busa kung kita nasayod pag-ayo sa gisulat sa Biblia atong masayran nga kita mga makasasala. The Bible is the word of truth. Tungod kay ang Biblia mo ni ang pulong sa kamatuoran. Romans chapter 3 verse 10. Ato ta sa Roma 3:10. Yes, it is written, there is no one righteous, not even one. Kay ang kasulatan nagingon wala gayoy tawo nga matarong. And then verse 11, we continue reading. 11. There is no one who Walay nakasabot o nangita sa There is no Dios. one who seek God. 12. Ang tanan namiya gikan sa Dios ug nahimo silang daotan. Walay bisan unsang nagbuhat ug maayo, wala bisan usa. Verse 13. Ang tutudlan nila sama sa binuksang lubnganan, gigamit nilang hilang dila sa pagpanglimbong ug nanggula sa ilang mga ngabil ang kamandag sa bitin. 14. Puno sa pait nga mga tunglo ang ilang mga baba. And the bitterness. 15. Ipakasayon nila ang to pagpatay. shed blood. 16. Dihay kalaglagan o kasakitan sa ilang agianan. 17. Wala sila mahibalo sa dalan sa pakigdait. 18. O wala sila magpaton o kahadlok sa Dios. Amen. We can understand our situation through Bible readings. Kita masayod ta sa atong mga sitwasyon nato karon pinaagi sa atong pagbasa sa Biblia. Many people live in this world with no fear of God. Daghan ang mga tawo nga nakinabuhi aning kalibutan nga walay kahadlok sa Dios.
If we do not know the knowledge of God very much, very clearly, we cannot be a God. Kung wala kita'y kaalam, kabahin sa Ginoo, dili ta makahimo sa pagkahimo nga mahadlukon kaniya. Likewise, the children's baby don't know very well. God is the very dangerous, powerful. Sa ang mga bata, ang mga baby, wala pa na sila kabalo nga ang pusil, delikado day kaayo. But we know that ladies, young people and older people, so we know that God is the very powerful and dangerous to kill somebody and some animals. Pero kitang mga dagko na, kitang mga batanon, kabalo gyud ta nga ang pusil, delikado kaayong gamiton ug makapatay kinig tawo bisan mga hayop. The Bible says, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang Biblia nagaingon ang tanan nakasala ug nahilayo sa himaya sa So, Dios. why cannot a man reach a glorious God? Ngano man ang tawo dili makaabot sa mahimayaon nga Dios. It is because of sins. Kini tungod sa sala. Romans chapter 6:23 says, Adto ta sa Roma 6:23. for the wages of sin is death. Kay ang but the bayad gift sa of God pagpakasala is mao ang life. kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Amen. Amen. So you must receive the gift of God through Holy Spirit, and then we can live eternal life. Usa kinahanglan kayo nato ang pagdawat sa gasa sa Dios nga mao ang balang espiritu ug atong madawatan kining kinabuhing walay katapusan. So around the world, many people live a holy life through Bible, and because they can understand about the knowledge of God very much, they want to live eternal life. Dinhi sa kalibutan nadunaw sa mga tawo nga nagkinabuhi nga balaan, nakasabot sila pag-ayo sa pulong sa Ginoo munang nagtinguha sila sa pagkinabuhi nga balaan. Already Almighty God given us the eternal life through Jesus Christ, His begotten Son. Ug karon ang atong labing gamanan nga Dios iya nagyong gihatag sa matag usa nato kining kinabuhing walay katapusan pinaagi sa iyang anak nga si Jesus. The Bible says, whoever believe in Jesus Christ shall not perish but have eternal life. Kaya ang Biblia nagaingon nga kung si kinsa man ang motuo kang Jesus ug budawat kaniya dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. So when we believe in Jesus Christ, we have eternal life, ladies. Usa kung kita nagtuon na kang Jesus aduna na tay kinabuhing walay katapusan. After that, we must keep our faith with the holy ones. Busa human ana kinahanglan natong ampingan pag-ayo ang atong pagtuo magpabilin kitang balaan. Hebrews chapter 9 verse 20 says, Ato kita sa 27. Hebreo 9 versikulo 27. Just as a man is destined to die once for all, and after death face judgment. Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos ni ana hukman siya sa Dios. Which means all people will die, will die someday. After death, all of us will face of judgment in Christ Jesus. Kini nagpasabot nga ang matag usa nato ikaw ug ako pag-abot sa panahon mga matay kita ug nagpasabot kini nga kitang tanan mga tubang diha sa Ginoo. Many people say this is the end, but what does the Bible says? Dagan sa mga tawo ang nag-ingon nga kung kita mamatay mao na gyud ang atong katapusan, pero unsa man ang giingon sa Biblia? Bible says after this, I declare that there is a judgment seat. Ang Biblia nagaingon nga human sa kamatayon adunay paghukom nga nagpaabot nato. The fact that there is a judgment after death is that there is an afterlife. Ang kamatuoran nga giingon sa Biblia nga adunay paghukom human sa atong kamatayon kini nagpasabot nga aduna pay kinabuhi human nato mamatay. For many people and in the church, even the church, do not teaching to the people about judgment. Apan kadaghanan usab sa mga kasimbahanan wala gyud nagtudlo kabahin sa paghukom sa Ginoo. That's why many people do not
fear of God in their hearts because they don't know about the judgment. Ug mao nang ang mga tawo wala sila kahadlok diha sa Ginoo sulod sa ilang kasing-kasing tungod kay wala sila masayod nga kita di ay hukman sa Dios. We must learning the whole truth to the Bible and the teaching and the sharing the good news continuously. Kinahanglan natong makat-unan ang tanan nga kamatuoran nga naa dinhi sa Biblia ug ato kining itudlo sa uban. So I tell you, sir, do you believe there is the future after death? Ug karon pangutan-on ta ni pastor, nagtuo ba kamo nga aduna pay kaugmaon human ninyo mamatay? Amen. So notice that you cannot be an exception to God's judgment. Kinahanglan gyud nga atong masayran nga dili kita makatakas sa paghukom sa Ginoo. Revelation chapter 20, verse 12 to 15. Atong abrihan ang atong Biblia sa Gipadayag 20, 12 hangtod 15. Gipadayag 20, 12 hangtod 15. We read it together Atong loud basahon, voice. rediho. And I Ug saw the nakita ko ang mga dead patay, and small, inila ug dili inila, standing before the throne nga and nagbarog at ubangan sa trono. Gibukhad ang mga libro ug may lain pa gayong librong gibukhad nga mao ang libro sa kinabuhi. Gihukman ang mga patay sumala sa ilang binuhatan nga nahisulat sa mga libro. Unya ang kadagatan, ang kamatayon ug ang Hades mitugyan sa mga patay nga diha kanila. Ug gihukman silang tanan sumala sa ilang binuhatan. Unya gitambog ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Ang tanang tawo nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Amen. Amen. Our Lord Jesus Christ mentioned about the lake of fire is the second death. Ang atong Ginoong Hesus naghisgot siya kabahin aning linaw nga kalayo nga mao ang ikaduhang kamatayon. So anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Og bisan kinsa ngalan ang wala makita sa libro sa kinabuhi itambog dito sa linaw nga kalayo. Which means lake of fire is the eternal hell. Og ang pasabot aning linaw nga kalayo mao ang impyerno nga walay katapusan. So many people misunderstanding after death, all of them go to the kingdom of heaven. No. Kadaghanan usab sa mga tawo masayop sila pagsabot kay makaingon sila nga human nila mamatay maadto dayon sila sa langit ug dili na tinuod. So we must understanding Bible clearly. Og busa kinahanglan natong masabtan pag-ayo unsay naa sa Biblia. Through understanding Bible clearly, we can fear God Almighty and serving God wholeheartedly, and we can obey the word of God. Kay kung kita adunay kaalam mahitungod sa Biblia makahimo kita nga mahadlok diha sa Ginoo ug makapangalagad kaniya sa tibuok natong kasing-kasing. The book of life that record your life is in heaven. Tungod kay ang libro sa kinabuhi nga nagisulat kung unsa ang imong gibuhat aning kalibutana naa sa langit. So we are all to be judged according to the recorded books. O kitang tanan hukman gayud sumala sa tanang nasulat didto sa libro. Think about how our record is written in Jesus' book of life. Busa kinahanglan natong hunahon pag-ayo kung unsa na ang mga butang nga nasulat didto sa libro ni Hesus, sa libro sa kinabuhi. Our Lord Jesus Christ recorded our life all things. Tungod kay ang atong Ginoong Hesus iya gyud gisulat ang tanang nahitabo sa atong kinabuhi karon. Likewise, my sister Ami recorded our worship service. Our Lord Jesus Christ in Kingdom of Heaven recorded our whole lifetimes. Sa mga si Ate Ami iyahang gi-record ang atong gibuhat karon ang atong pagmensahe inana usab ang atong Ginoo yang gisulat ang tanan nga nahitabo dinhi. So notice that if you die with the sins, the punishment of hell awaits. Busa kinahanglan nimong mailhan nga kung kita mamatay diha sa sala adunay punishment or adunay silot dito sa kalayo sa impierno nga naghulat. That's why Jesus teaching very strictly notice that
strict teaching of sin by Jesus Christ. Busa kinahanglan natong paminawon pag-ayo ang istrikto nga pagpanudlo ni Jesus kabahin sa sala. Why Jesus teaching very strictly about the sins? Nganuman nga istrikto kaayo nga nagtudlo si Jesus kabahin sa sala. Because Jesus wants to help the people to not sin anymore. Tungod kay si Jesus gusto siya nga tabangan ang mga tawo nga ayaw na pagpakasala. Mark chapter 9 verse 43 to 50. Atong abrihan atong Biblia, Marcos 9:43 hangtod 50. Marcos 9:43-50. We read it together. Atong If we basahan. had caused you to stumble, cut it off. Ug kung ang usa nimo kakamot, makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod sa kinabuhi nga usaray kamot kaysa duha ang imong kamot apan mahiadto ka sa impyerno diin ang kalayo walay pagkapalong. Kung ang usa nimo katiil mooy nakaangin kanimo sa pagpakasala, putla usab kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa kinabuhi nga usaray tiil kaysa duha ang imong tiil apan itambog ka sa impyerno. Ug kung ang usa nimo kamata maoy makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod sa gingharian sa Dios nga usaray mata kaysa duha ang imong mata apan itambog ka sa impyerno. Dito dili mamatay ang mga ulod ug dili mapalong ang kalayo. Ang tanang tawo putlion pinaagi sa kalayo, maingon nga ang usa ka halad giputli pinaagi sa asin. Ang asin maayo, apan kundi kini kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man ninyo pagpabalik sa lami niini, pagbaton kamog asin sa panaghigalaay o pagdinaitay kamo. So we must understand this. Why Jesus is strictly teaching about like these sins? Kinahanglan ta nga makasabot pag-ayo nga naman nga si Jesus nagpanudlo kabahin ani nga mga sala. Because this is very important to enter the eternal life, not eternal health. Tungod kay kini importante kayo aron kita makasulod diha sa kinabuhi ug dili dito sa impyerno. So Jesus saw that the situation in Israel, many people go to the eternal hell because of their sins and mistakes. Tungod kay si Jesus nakita na gyud niya ang mga sitwasyon sa mga tawo dito sa Israel nga daghan kanila ang malaglag sa impyerno tungod sa ilang sala. To enter the kingdom of heaven is the most important matter in our lives. Ang pagsulod sa gingharian sa langit mo'y pinaka-importante kaayo sa atong kinabuhi. Because we don't know what happened to us today and tomorrow and the next tomorrow. Tungod kay wala ta masayod kung unsang mahitabo nato karong adlaw, ugma ug sa sunod pa nga ugma. That's why we must do best one every day our life. Busa sa matag adlaw sa atong kinabuhi, kinahanglan natong buhaton ang pinaka-the best nga atong mabuhat. That's why Bible says do one's best to do good in all matters, not only one day, today, continually. Busa ang Biblia nag-ingon sa matag usa nato nga padayon kita ug dili kita kapuyan sa pagbuhat kung unsay maayo dili lamang kay karon kundi sa tanang adlaw. Why Jesus emphasized if we hand the card stumble to you and you need to cut to your hand. Ngano man nga nagtudlo sa Jesus na kung ang atong kamot makaangin nato sa pagpakasala nganong kinahanglan nato kining putlon. Because to enter the kingdom of heaven is the most important. Tungod kay ang pagsulod sa gingharian sa langit mooy may labing importante. So confess that you cannot rule sin with your strength. Kinahanglan natong isumbong sa atong Ginoo nga dili nato mahimo ang pagmando sa sala kung pinaagi lamang sa atong kaugalingong kusog. Everyone cannot rule sin with his own strength. Kay walay bisan si kinsa ang makamando sa sala o makakontrolar sa sala pinaagi sa iyang kaugalingong kusog. Because God knows that we are the so weakness people. Tungod kay ang atong Dios nasayod siya nga kitang tanan mga huyang. Therefore, all of us need the word and the power of Jesus Christ. Busa kitang tanan ang kinahanglan ta sa pulong sa Ginoo ug sa iyahang gahom.
through the worship service, studying Bible, prayer meeting, we can learning the truths very well, and then we can change it and the turning point to our life. Pinaagi sa atong pagbasa sa Biblia, sa atong pagampo diya sa Ginoo, mahimo ta nga mausob ang atong kinabuhi. The Bible says in Genesis chapter 4, 6 to 8. Atong abrihan atong Biblia, Genesis 4:6 hangtod 8. Genesis 4:6 hangtod 8. Then the Lord said to Ang Cain, Ginoo mingon kang why Cain, are you angry? nganong nasupok o nagmugot ka man? Kung maayo pa ang imong gibuhat, dawaton ko untang imong halas. Apan kay daotan man, ang sala nagatang kanimo sama sa ihalas nga mananap nga buot mo tukob kanimo. Busa, kinahanglan, buntugon mo Now Cain kini. said to his brother Abel, let us go out to field. Unya si While they Cain were in the mingon field, kang Cain Abel, attacked mga his tuta sa uma. Sa dito na sila sa kaumahan, giunay ni Cain pagpatay ang iyang igsuon. Amen. This is the very simple story, but very important. Kini usara gyud siya ka simple kaayo nga istorya nga nahitabo dinhi sa Biblia pero importante kaayo. Abel and Cain was the children of Adam and Eve, first men. Kini si Abel ug si Cain anak ni sila ni Adan ug ni Eva nga mao ang unang tawo. They will live together, but Cain jealous to his younger brother Abel. Silang duha kauban sa pagpuyo apan ang iyahang igsuon nga si Cain nasuya sa iyang igsuon nga si Abel. One day, Cain angry with his younger brother Abel. Usa ka adlaw ang kamagulangan nga si Cain nasuya kang Abel. And then Cain said to brother Abel, let us go outside the field. Ug usa ka adlaw si Cain mingon kang Abel mangadto ta sa uma. And then Cain killed his younger brother Abel with stones. Og sa pag-abot nila dito sa kaumahan kini si Cain iyang gipatay si Abel pinaagi sa bato. They were the all good people, but they could not control their desires. They had no power to control sins. Silang duha maayo ra gyud kaayo nga pagkatawo apan aduna sila nagkalain-laing mga tinguha sa ilang kasing-kasing busa dili nila mahimo ang pagpugong sa sala. The Bible says Cain was at the door of sin, but he could not rule sin himself. Ang Biblia nagaingon nga nag-atang kang Cain ang sala apan dili siya makahimo sa pagmando niini. God told guys, thou shalt rule over sin. Ang Ginoo nag-ingon kang Cain kinahanglan nga ikaw ang magmando ug magbuntog sa sala. Nowadays also many people could not rule their sins, their heart. That's why many people make trouble and mistakes, kill their brother and sister, neighbor, committed sin. Karon sa mga panahon na ang mga tawo dili sila makahimo sa pagmando sa sala nga nasulod sa ilang mga kasing-kasing. Busa nakahimo sila sa pagpatay sa ilang mga igsoon ug sa ilang mga silingan ug makabuhat sila og nagkalain-laing mga kasalanan. That's why we must learn how to overcome every kind of sin and evil desire, wrong attitudes. Busa kinahanglan nato nga makatunan kung unsaon nato pagbuntog ug unsaon nato pagmando sa sala sa tanang mga daotang mga tinguha. Through Bible, we can learn the truth. This is very important truth, and then after we learn the truth very well, we'll be set free in our lives. Kini importante kaayo nga masayod kita sa kamatuoran. Sa dirang kita masayod sa kamatuoran makabaton kita kagawasan sa atong kinabuhi. I saw the many people destroyed because of the devil's schemes. Daghan kayong mga tawo nga nakita si pastor nga nangalaglag tungod sa mga buhat sa yawa. We are the all very good people, very good. But some days a evil spirit came to the people and deceived them. They'll make trouble like guys.
Kitang tanang mga tao, maayo gyud kaayo nga gibuhat sa Ginoo, maayo kita tubangan sa Ginoo apan moabot gyud ang adlaw nga ang daotang espiritu mo tintal o mulimbong sa mga tao ug mao nang sila makahimo sa sala nga gibuhat ni Cain. Also in the church, somebody jealous, some people. This is the working of the evil spirit. We must recognize and overcome about that was. Og dinhi usab sa simbahan, adunay mga tawo nga masuya sa ilang mga isigkatawo, kinahanglan nato kining masayran nga buhat kini sa atong kaaway. And then we not destroy and then we not discourage in every situation. Og busa dili kita malaglag, og dili kita maguol, og dili kita maluya. Understanding Bible is the very powerful in our Christian life. Ang pagsabot nato sa Biblia mao gyud atong gahom sa atong pagka-Kristohanon. So as a Christians, we have a very different life style through the truth of Jesus Christ. Kitang mga Kristohanon aduna gyud kitay nagkalain-laing mga pagkinabuhi sumala sa pulong sa Ginoo. 1 John chapter 3 verse 8 says, Ato ta sa unang Juan 3:8. He who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's works. Unang Juan 3:8. Ang magpadayon sa pagpakasala iya sa yawa, kay ang yawa nagpakasala man sukad pagayon sa sinugdan. Ang hinungdan sa pag-anhi sa anak sa Dios mao ang paggupa sa mga buhat sa yawa. So all simple nature come from the devil, not from God Almighty. Ang tanan natong mga daotang mga tinguhan nagikan gyud sa yawa ug dili gikan sa Dios. That's why we must very clearly distinguish about devil's schemes, simple natures. Busa kinahanglan gyud nato nga mailahan pag-ayo kung unsa ang mga buhat sa yawa ang tanang mga daotang mga tinguha. The Bible says the Son of God appeared into the world was to destroy the devil's works. Ang Biblia nagaingon nga ang hinungdan sa pag-anhi sa anak sa Dios mo ang paggupa sa mga buhat sa yawa. That's why all of you and I, we need Jesus Christ's name, and we can destroy the devil's schemes. Busa ang matagusan nato, ikaw ug ako, kinahanglan nato ang ngalan ni Jesus aron atong maggupa ang tanang mga buhat sa yawa. This is the purpose of Jesus Christ came to the world. Mugyud niya ang hinungdan nganong si Jesus mianhi sa kalibutan. It was to solve the problem of our sin through Jesus' messages. Ang rason mao nga aron masulbad ang atong mga problema sa sala. Jesus resolved all our problems through crucifixion himself on the cross. Si Jesus iyang gisulbad ang tanan natong mga problema, ang tanan natong mga kasalanan pinaagi sa iyang pagpalansang dito sa krus. Therefore, in Jesus' name, I want you to rule over sins. Og busa sa ngalan ni Jesus, gusto ako nga ikaw mismo ang magmando sa sala. Through the Word of God, we must all enjoy the principle of forgiveness of sins. Pinaagi sa pulong sa Ginoo, kinahanglan natong matagamtaman ang kalipay sa kapasayloan sa sala. Around the world, even though church members, after they committed sin, they have a mind very shameful, hide. Sa tibuok kalibutan, bisan ang mga tawo nga nasa simbahan sa dirang sila makabuhat og sala, makapati sila og kaulaw ug hinuon sila motago. That is very no good mind. After we committed the sin, we must confess to God and to people, and we must be forgiveness our sins, and then we'll be set free. O kanang nga panghuna-huna, dili gid siya maayo. Kay sa dirang kita makabuhat og sala, kinahanglan nga dili ta motago, kundi atong isugid sa atong Ginoo sa tawo aron kita makadawat og kapasayloan. We can learn through the Bible who is God.
Atong masayran pinaagi sa Biblia kung kinsa gyud ang atong Dios. Isaiah 43:25. Ato ta sa Isaias 43:25. Reminder in your heart to memorize. Isaiah 43 verse 25. Isaias 43:25 ato ning hinumduman pag-ayo. God says, I, even I, Ako have mismo evil maoy worked nagpala out sa your imong transgressions. mga sala. Tungod ug alang kanako ug dili ko na gayud kini hinumduman. Amen. Amen. Our God is very good God. Drive out, take away all our transgressions. Ang atong Dios maayo kaayo tungod kay siya mismo ang nagwagtang, siya mismo ang nagtangtang sa tanan natong mga kasalanan. This is the wonderful, merciful of God, grace of God. Kini usa sa kahibulungan kaayo nga kaluoy ug grasya sa Ginoo. Also, another Bible says in Micah chapter 7, verse 19. Ug ang laing bahin sa Biblia nagaingon Mikyas 7:19. You will Mikyas. again compassion on us. You will tread our sins on the foot and hurl all our iniquity into the depths of the seas. Mikyas 7:19. Maluoy na usab ikaw kanamo. Tunob-tunoban nimo ang among kasalanan ug isalibay ang among mga sala ngadto sa kahiladman sa dagat. Which means our God have a compassion on us and then our all sins put into the deep seas. Kini nagpasabot nga ang atong Dios maluoy dinhi kanato. Iyang kuwaon ang atong mga kasalanan ug iya kining ilabay sa dagat. Nobody's returned from the deep seas. Ikan sa kinailamlan sa dagat wala na gyoy makabalik. Another Bible says Hebrew chapter 9 verse 12. Ug dinhi sa Hebreo 9:12. Hebreo 9:12. Jesus did not enter by the blood of goats. Misulod si Kristo sa labing balaang nga dapit, makausap ug alam sa tanang panahon. Wala siya magdala og dugo sa mga kanding ug sa mga nating baka aron ihalad. Ang iyang gihalad mao ang iyang kaugalingong dugo. Gihatagan kita niya sa kaluwasan nga walay katapusan. Amen. Amen. According to the law of Moses in Israel tradition, every high priest entered the most holy place with the blood of animals for the forgiveness of all sins. Sumala sa balaod ni Moises ang tanan nga mga pari o tanang mga pangulong pari, kinahanglan sila mosulod sa balaang dapit, magdala sila og dugo para papasaylo ang mga tawo. But Bible says that Jesus did not bring the blood of animals. Instead of that, Jesus bring his own blood into the most holy place for forgiveness all world sins. Apan ang Biblia nagaingon nga si Jesus misulod dito sa pinakabalaang dapit. Dili niya dala ang mga dugo sa mga karnero kundi ang iyang kaugalingong dugo, iyang gihalad aron ang tanan makabaton og kapasayloan. According to these scriptures, the blood of Jesus Christ covered all around the people's sins. Og sumala sa kasulatan, ang dugo ni Jesus mo'y nagtabon sa sala sa tanang tawo. Covering the blood of Jesus Christ is very powerful. That's why we can overcome the COVID-19, any kind of disease, cancer, anything, troubles, problems, by the blood of Jesus Christ. Tungod kay ang dugo ni Jesus nga nagtabon dinhi kanato gamhanan kaayo mo nang makahimo kita sa pagbuntog bisan aning COVID-19 or bisan unsang mga balatian, mga sakit ug mga cancer. Beloved brothers and sisters, now it's clear complete freedom from sins. O karon mga minahal nga mga kaigsuonan, among gi-declare, among gipahayag ang kumpleto nga kagawasan gikan sa sala. Through understanding the Bible, truth will be freedom from sins. Pinaagi sa atong pagkasabot sa kamatuoran nga nasa Biblia kita makagawas gikan sa sala. Romans chapter 8, 33 to 34. Roma 8:33 hangtod 34.
Roma 8:33, 34.